Kwentong Pinoy. Ang alamat ng ampalaya. Sa isang malawak at masaganang bukirin, sumisilip ang araw sa mga tanim na gulay. Masaya at makukulay ang mga gulay. Lahat ay masigla. Ngunit sa isang tabi, naroon si ampalaya. Tahimik at naiinggit. Siya ay payat at berde lang. Walang kakaibang kulay at kulubot ang balat. Ngunit si ampalaya ay hindi masaya. Tahimik siyang nakatingin sa mga gulay. Pagsapi ng gabi, dahan-dahan siyang gumagapang. Naisipan niyang ihiramin ang ganda ng iba. Una, kinuha niya ang pulang ningning ng kamatis. Sumunod, ninakaw niya ang kahel na kinang at tamis ng karot. Kinuha rin niya ang malalim na lilang balat ng talong. At pati gintong dilaw ng kalabasa, inangkin niya. Maging kinis ng okra at haba ng sitaw, sinubukan niyang kopyahin. Kinabukasan, sumikat ang araw sa hardin. Ngunit nagulat ang mga gulay. Ang kanilang mga kulay biglang nawala. Ang mga gulay ay nanghina. At sa kanilang pagdurusa, sila'y humingi ng tulong sa langit. Nagtago si ampalaya, nanginginig ang puso sa hiya. Mula sa kalangitan, bumaba ang liwanag. Mula sa liwanag, dumating ang tinig ni Bathala. Nagtanong siya kung sino ang kumuha ng hindi kanya. Sa labis na hiya, lumabas si ampalaya mula sa kanyang pinagtataguan. At umamin na siya'y nainggit. At nagsalita si Bathala. Ipinaalala niya na ang bawat nilikha ay may layunin. At ang inggit ay sumisira sa pagkakaisa. Ipinahayag ni Bathala ang kanyang hatol. Isasauli ni ampalaya ang lahat ng kanyang kinuha. At ang pait ang mananatili bilang paalala. Unti-unting bumalik ang kulay sa mga gulay. Muling nagbalik ang saya ng mga gulay. Makukulay at masigla. Si ampalaya'y nanatiling berde, ngunit ngayon ay may pait na di mawawala. Siya ay labis na nalungkot. At nagtago sa isang tabi. Nag-isa at puno ng pagsisisi. Habang siya'y nagmumuni sa tabi ng ilog, unti-unting lumapit ang ibang gulay. Handa silang makinig at umunawa. Nagpakumbaba si ampalaya. At buong puso siyang humingi ng tawad sa kanyang mga kaibigan. At tinanggap ng mga gulay ang kanyang paghingi ng tawad. Pinatawad nila si ampalaya. At muling nagbalik ang pagkakaibigan sa hardin. Muling nagtrabaho ang lahat. Nagtulungan ang mga gulay sa mga gawain sa hardin. Namunga ang ampalaya. Mapait ngunit sariwa at masustansya. Naging masagana ang ani sa hardin. Lalo na ng ampalaya. Mula sa ani ng hardin, inihanda ng isang ina ang masarap na ulam. Kahit mapait ang ampalaya, ito'y naging masustansya at kapaki-pakinabang. Lahat ng gulay ay may kani-kanyang ganda at gamit. Iba-iba man ang lasa, bawat isa'y mahalaga sa hapag at sa buhay. Ang inggit ay hindi nagdudulot ng kabutihan. Sisirain nito ang pagkakaibigan at pagkakaisa. Kaya't mas mabuting matutong makontento. At pahalagahan ang kung anong mayroon tayo.
Thank you. Bye.